Sa isang hardin kung saan nakahimlay ang mga sumakibilang buhay, nakapagtatakang napakaraming tao maliban sa mga dumadalaw o sa mga taong naghahatid ng isang namayapa sa kanyang huling hantungan. Tila maya't maya ay may nakikitang sari-sari store, mga damit na nakasampay, sala, kusina, telebisyon at kung ano-ano pa. Hindi lang sa iisang puntod o musileo, kundi napakaraming libingan sa bawat kalye ng sementeryo. Hindi sila nandito upang dumalaw o gawin lamang ang kani-kanilang trabaho at responsibilidad sa loob ng sementeryo, kundi naririto sila dahil ang mga puntod na inyong nakikita ay ang kanilang tahanan sa hardin ng himlayan. Ang Manila North Cemetery ay isa sa pinakamalaking sementeryo dito sa Pilipinas at isa sa pinakamatandang sementeryo dito sa Metro Manila. Ngunit hindi lang ito nagsisilbing isang sementeryo o libingan ng mga yumao dahil nagsisilbi rin itong tirahan ng mga maraming pamilya o mga informal settlers. Ano nga ba ang pakiramdam na ang mga kapitbahay mo'y hindi maingay kundi mga namayapa ng mga kaluluwa at wala ng buhay? Sa aking pag-iikot sa loob ng sementeryo ay nakilala ko si Mang Bayi. 58 taong gulang na at mahigit 30 taon na siyang nakatira dito. Tanging nanay niya lamang ang kasama niya at hindi nagkaroon pa ng pagkakataong bumuo ng sariling pamilya. Talagang struggle talaga ang pagpunta dito sa North Cemetery. Yan. Magandang umaga, Mang Bayi. Ako po si Beverly Pula. Ako po yung So, dito po kayo nakatira. Dati po sa labas po ako nakatira. Ngayon kapatid ko po nakapag-asawa ng tiga rito. Mga ilang taon, isang taon, 2 taon. Dito na ako tumira. Kasi nawala ng pantrangko, dati ako sa pantrangko. Tapos hanggang sa dito na ako nagkaroon ng mga apo sa pamangkin. Dito na ako nagkaroon ng mga pamangkin. Ano po ba, di ba po hindi naman po normal na tumira dito sa sementeryo? Ano po yung parang pinagkaiba ng mga tao na nakatira sa labas saka po dito sa loob? Para sa akin naman mas maganda rito sa loob. Kasi sa labas, umawa sa labas, yung mga squatter. Din karami sa mga squatter, kunting, di ba, kada dadaanan mo, mga nagiinuman. Kunting matignan ka lang, o kunting biruan lang, ikaw na naaway na. Dito naman sa sementeryo, maghapon ka mag-uupo rito. Pwede. Kilala na si Mang Bayi dito sa loob dahil sa sobrang tagal niya nang nakatira dito. Totoong kakaiba ang uri ng pamumuhay ni Mang Bayi dahil sa mismong nicho siya natutulog at tila sanay na sa paglipat-lipat mula sa kabila hanggang sa isa pang puntod. Mang Bayi, dito po kayo naninirahan. Opo. Pwede niyo po ba akong samahan sa loob? Opo, dito po kayo. Opo po kayo. So, dito po kayo natutulog talaga? Opo. Wala po kayong permanenteng tirahan, iba-iba po yan. Hindi po, ito lang po talaga. Ito lang talaga. Paano po pag may wala po bang kamag-anak to na dumadalaw dito? Meron. Pagka ngayon, birthday, kamatayan, umaalis ako rito. Tapos siyempre, dadalaw sila. Opo. Ngayon, pagdating ng wala na sila, bandang padilim na, ibabalik ko na yung mga gamit ko. Saan po kayo nagluluto dito? Din lang po sa Kalamilan. Sa Kalamilan. Tapos po, kapag dumadalaw sila dito, bali, alam nila na may tao dito, alam nila nandito Opo. kayo. Bago ko tumira dito, nagpaalam muna. Nagpapaalam naman. Sabi ko, baka pwede ko na tirahan. Yung ilang naman nagsabi sa akin, pwede matulog. Ngayon, pinabutan nila itong gamit ko. Humingi na lang po ako na sorry. Tapos sabi na okay lang yun, basta pagkating ng bawa, kagaya niyan. Magpipestang patay. Bago ang mga pecha 20, na nililisin ko to, iskubahin ko, tapos natanggalin ko lahat yan. Lalagay ko doon sa kabila sa bahay ng nanay ko. Para pagdating nila, pipintura sila, malinis na.
Naninirahan naman sa kapatid nito ang nanay ni Mang Bayi na 88 taong gulang na at katulad din niyang caretaker ng sementeryo. Paano po kayo napadpad Nasa dito? Novaliches kami talaga Mm. nakatira. Eh kasi yung isang anak kong pangalawa, sumunod sa kanya, babae, nakapag-asawa ng taga rito. Yun ang bahay ng kapatid niya, yung may tiris na yun noon, yung malaki. Opo. Eh kaya, dito rin sa trabaho yung mga anak ko, manugang. Ngayon, ay ako lang mag-isa sa Novaliches. Pinapunta na nila ako rito. Bali kayo na po ang nag-aalaga din sa mga apo. Oo. Apo. Ano Mang Bayi, gaano po kahirap yung kalagayan nyo dito sa sementeryo? Pinakamahirap lang dito yung yung magbubot ka ng mga moldy, yung mga halo, mga pambuhos sa nicho. Yung pinaka-semento po ba yun? Mga semento, mabuhangin, mabigat kasi balde-balde. Opo. Kaya yun ang pinakamahirap dito. O, tapos nakakabangan nyo pa Tapos po, yung- matataas, ano? Tsaka yung mahabangan mo, patong-patong ka dyan. Eh, pag nadulas ka, magkakaroon ka pa ng magkakaroon ka pa ng, kaya mababalian ka ng katawan. Yun. Bukod po sa mga molde, sa trabaho nyo po, ano po yung pagsubok na kinakaharap nyo dito sa sementeryo? Eh, sa pagsubok lang naman ang pagsubok lang dito, pag wala kang trabaho, minsan wala kang kakainin. Yun, pag trabaho ka naman, may kakainin ka naman. Eh ngayon, kagaya niyan, gumawa kami itong araw nito. Paparty ka ng 150, minsan paparty pare-parehas eh. Minsan paparty ka ng 100. Siyempre, bibili ka ng bigas mo, bibili ka ng ulam. Wala na matitira, kabukasan wala na. Wala po ba kayong balak na tumira ulit sa labas ng sementeryo? Mas gugustuhin ko pa rito. Kasi sa labas mas lalo magmumukha akong kawawa ron. Dahil kasi mag-standby ako sa mga sa mga Jollibee niyan. Baka mamaya sabihin pa na namamalimos ako. Di dito, mag-standby ka maghapon, di lalang kung may kinakain ka, wala. Bukod sa pagtira ni Mang Bayi dito sa sementeryo, sideline niya na din ang paglilinis ng mga puntod, pagkakalakal ng mga kandila, paggawa ng mga nicho at paglilipat ng mga buto ng bangkay na hindi na dinadalaw. Babae yun, Babae. Ang babae. Paano yun nalaman? Long Sa hair. buhok. Ayun, palakabuhok. Yan yung bungo niya. Bale, ito po, di ba tatlo po yan na nasa loob? Kayo din po ba naglipat ng buto niyan? Oo. Ano yung tinanggal mo dyan? Sorry, babalik mo. Magkano naman po yung tatanggap? Hindi pare-parehas. Minsan, di ka pa santaan. Minsan naman, bigyan ka ng 50. Di pare-parehas. Sapat naman po ba yung mga natanggap niyo pang araw-araw? Ganun. Hindi wala tayong magagawa eh. Ang binibigyan sa atin, mag-aabang ka lang ng bibig. Tulad ng mga naririnig natin tungkol sa mga sementeryo, hindi rin naman nakakaiwas si Mang Bayi sa mga karanasang hindi pangkaraniwan. Ayan, minsan may narinig ako mga lalo sa mga libingan ng mga bata. Mga nililibing na bagong panganak. Nililibing tapos wala nang hindi na dumadaan sa simbahan. Bilag lang, babahal ka lang dyan, ababusan ng aro, nililibing na lang. Maririnig mo mga iyak ng bata. Hindi na pinapansin yun.
Talagang ganyan eh. Marinig mo yan eh. Lalabas ka pa, matatakot ka lang. Hindi mo na pansin. So sapat na po talaga sa inyo yung ganito. Masaya naman na po. Ganitong buhay. Tsaka isa pa, tama na sa akin ganitong buhay. Nag-isa lang ako. Isa naman nakipagpunta ka dyan sa labas. Nakipag 7-7. Away lang. Dahil nakakarinig ka lang hindi maganda. Dito, ayun, pag wala akong ginagawa, magsisultari ako, may bara ako. Sultari na lang ako dyan. Pag napagod, labas ulit. At kung gusto ko pa nag-iisa ako sa solo. Wala akong kausap. Ayun, pagka ano, wala akong magawa, ayan, higa na lang ako. Tulog. Wala akong magawa. Tunay ngang pinatunayan ni Mang Bayi ang pagiging matapang nating mga Pilipino. Hindi lang dahil nakatira siya kasama ang mga patay, kundi dahil sa pagiging pursigido nitong mabuhay. May iba't ibang ang paliwanag ang mga tao dito kung bakit sila nakontento gawing papag ang mga nicho kasama ang mga taong namayapa na. Minsan ang natiis ni Mang Bayi na manirahan dito sa sementeryo, pero matitiis ba natin na makita silang habang buhay manatili dito? Ako po si Beverly Kumla, handang imulat ang inyong mga mata sa mga bagay na hindi nyo nakikita, dulot ng kisap mata.